teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Araw-araw ikaw ang hanap ko, laging laman ng aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang bugas. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Hindi ko napigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig may wagas. Wala nang hahanapin pa. Good morning, Jesus! Morning, morning, morning. Magandang umaga, mga kapatid! Hallelujah. Magandang umaga rin po sa kanilang mga kapatiran natin na nasa kanilang mga tahanan, mga nagbabiyahe, mga nasa trabaho, at sa mga kapatiran po natin na nasa ibang bansa. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Sabi nila lagi, Blessed Sunday. Ay, Monday pala ngayon. Monday ngayon. Oo, amen. Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord, sa umagang ito. Tayo po'y manalangin muna. Hallelujah, hallelujah. Lord, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. We accept gracefully the things that you have done in our lives, the wondrous things. Salamat po, Lord, sa aming pagkain, bubong. Salamat po, Lord, sa aming pang-araw-araw na kayo ang nagsusupply. Ito pong mga salita mo na aming pag-uusapan, pagtuturo, galing po sa inyo ang karunungan, kaalaman, and most especially the anointing. Be with us. Manguna po kayo again, Lord, sa inyong instructions sa buong linggo, sa buong araw na to, na salita mo aming guide.
and our very life. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And Amen. amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Aba, nasaan ang ating mga kapatiran? Andito sila. Yeah, you're here, but they're not. Na 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan. Oo nga, pero hinahanap ko lang sila. Oo, Okay. kasi... Oo nga, why so few? Where are you, brothers and sisters? Holiday What ba ngayon? happened? Holiday? Hindi. Hindi. Holiday ngayon. Wala namang holiday eh. Sa mga Kristiyano. Meron. Walang holiday sa atin. Ibig sabihin, walang baka-bakasyon pagdating sa gawain kay Lord. Resting Ibig ko in the sabihin. Lord. Ayan. Oo. Amen. Wala eh, ang konti nila. Andyan lang yun. Makulimlim, nakatulog. Nakatulog. Oo. Pwedeng magre-replay na lang sila. Okay naman. Oo. Wala nang problema. Oo nga. Pero, paalala po mga kapatid, ang atin pong GMJ ay tipanan kay Lord. The Lord is always waiting. Ano lang, on our part, sa amin lahat ng mga manggagawa, nakakalungkot yung ganun. Kasi, hindi naman sa kung hindi, sayang. Di ba? Sayang yung ating mga... Tsaka mahirap mga kapatid pag may namimiss. Oo, mahirap talaga pag kami namimiss. Paalala lang, mga kapatid ha, baka mamaya nabibisi na po tayo sa mga ibang bagay. Nakakalimutan na po natin yung ating tipanan kay Lord. This is a covenant with the Lord. Covenant members. May meeting pa naman tayo. Ngayong Sabado na yun, hindi ba? Ngayong Sabado. Alam nyo, nakalimutan kong tanungin kung anong floor yon. Pero don't worry kasi pagdating, i-announce natin ngayong week na to. Naalala mo ba? Kung anong floor yon? 8? Parang 8th floor, pero 6 or 7? Ganon? merong ilalagay na sa lobby. Yun naman pala eh. Tignan niyo po yung mga screen doon na may ilalagay po sila doon sa mga screen nila kung ano po ang floor, ang event po ng Comfy. Amen. So, yung mga covenant members, hindi lang po tuwing covenant meeting ang ating covenant kay Lord. Oo, kasi tipanan po yan sa Panginoon. Tandaan natin, ang mga covenant members should be in covenant with the Lord. Hindi lang tuwing covenant meeting. May kaugnayan doon sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Ito'y tungkol sa patriarchs. Oo, mga kapatid. Yung pag-uusapan Pag natin. sinabi palang patriarchs nung unang panahon, hanggang ngayon, sila pala yung mga tatay, at sa Old Testament nga, si Abraham, Isaac, Jacob, yung mga ating forefathers, patriarchs. So, Father's Day sa linggo. Naku, tamang-tama. So, para sa mga tatay, ang covenant ni Lord sa ating patriarchs sa Genesis 17 verse 7, mamaya, grabe yan. Yan na ba yun? Memory verse of the week muna tayo. Yan. Para po sa ating memory verse of the week, 1 John 5:4. Ano For sabi? whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ganda naman itong ating memory verse of the week. Ulitin natin, 1 John 5:4. Welcome sa ating bagong worker-workeran. Hindi, joke lang. 1 John 5:4. For whatever is born of God overcomes the world. Huy, pakinggan nyo to. Di bale. Okay lang. Parang may Naano lang. binibenta tayo dyan per kilo. Excited lang sila. 1 Okay. John 5:4. Ang ganda kasi pakinggan ninyo, ha? For whatever is born of God
overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Yan ang pinag-uusapan natin palagi sa Tagalog. Sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At yan ang ating pinag-uusapan sa mga nakaraang linggo. Ano ang naka-overcome sa world, our faith. Ganda pala yung 1 John 5:4. Natagumpayan na kaya? Na-excite ako bigla Then, dito sa 1 John 5:4. Natagumpayan na kaya ng mga Kristiyano? Yun ang malaking tanong. Kasi yung pananampalataya daw po natin ang nakaka-overcome ng sanlibutan. Pananampalataya natin. Kaya napaka-importante na ang pananampalataya po natin ay pinalalakas ng Diyos. Dinidiligan natin. Pananampalataya natin sa written Word of God, the revelation of God, His Word. Yan. Amen. Okay. Para po sa ating verse na babasahin ngayon, Hebrews 11 pa rin. Pero verses 20 to 22. Amen. Basahin ko mga kapatid. Tingnan niyo itong patriarchs. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of his sons of Joseph and worship, leaning on the top of his staff. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions concerning his bone. Ayan, Yan, thank you, Ay, Lord. hindi ko nabasa yung kay Isaac. Nabasa mo? Nabasa ko ba? 20. Okay. 20 kasi. By 22, faith, Isaac 22. blessed Jacob and Esau concerning the things to come. Yun sa 20. Ayan. Ayan. Amen. Alam niyo po, ang nakapaloob dyan sa verses 20 to 22 ay the 3 boys of Abraham. 3 boys. Boys. Hindi bosses. Boys. Ano yun? Lalaki, boys. Hindi yan voice. Sabi ko naman boys. The 3 boys of Abraham. Hindi boses, ha? Hindi boses. Si Isaac, Jacob, and Joseph. Alam niyo kung bakit pinagsama yung tatlong yan dun sa sa verses na yon? Kasi lahat sila merong something in common. Yung mga prophetic statement na ipinasa nila, kasi itong tatlo na to, sila yung nagpatunay kung ano ang nagagawa ng pananampalatayang ipinapasa sa susunod na generation. Faith that is passed on. Passed on the From faith. generation to generation. Ito yung tatlong example, mga kapatid. Hindi lamang nahinto dun sa isang angkan. Nagpatuloy siya from generation to generation. At pag binasa nyo at pinag-aralan nyo, ito pong tatlo na to, si Isaac, si Jacob, at saka si Joseph, malalaman po ninyo na ang isa pa na something in common nila ay merong mga prophetic statement na iniwanan yung mawawalang patriarchs na ipinapasa sa susunod. Kasi nung mga panahon na yun, hindi pinag-aagawan, kung hindi na more than the material na or financial blessings na ipapamana sa kanilang anak, pinaka-importante yung spiritual blessings. Alam mo, napakaganda ng ugali natin Pilipino. Kasi kung gugunitain nyo, sabi mo kasi yung pagbe-bless, O customary sa kanila yung pronouncing a blessing. Di ba, sa panahon namin, kuinanding tuloy. Di ba, pag aalis yung mga magulang, pagpalain kayo,
Pag, di ba? Oh, tama. Nung Di unang ba? panahon. Ganun kahalaga yung nung unang panahon pala, doon natin nakuha yung binebless yung mga anak, Oo nga, ano? no? Parang wala na akong naririnig ngayon na, ano ba, Nay, Tay, alis na po ako. Oo, anak, pagpalain ka ng Diyos. Bibihira na akong makarinig ng ganun ngayon. No? Wala na. Bihira Meron na. pa, bihira Meron pa rin. na eh. Di Pero ba? noon, Probinsya. sabi ko naman meron pa eh. Hindi, meron din mga anak. Bibihira na kako. Hindi, meron pa din Meron talaga. ding mga anak sasabihin niya, Tay, Nay, alis na ako, pa-bless naman po. Oh, yan. May mga ganon. Pa-bless naman po. Sa atin, ano na lang yung, oh, anak, God bless. God bless you. Yan. Pronouncement of blessing din yun. Ang sinasabi lang ni Pastor, kasi noon, yun, naalala ko rin yun, na, oh, anak, pagpalain ka ng Diyos, anak. Ganon. Kaya pagka meron kang anak, ang pangalan, Eulohio. Eulohio. Macario. Ibig sabihin ng pangalan niya, bless. Meron tayong anak na bless, anak ni Jill. Oo nga. Alam mo ito si Bless, pag nagsalita, parang hindi na siya nagko-comment ngayon. Ano? Naalala ko lang si Bless. Grabe yung bata na yung mag-remind sa nanay Okay, niya. na-remind ni Pastor. Noong time na yun kasi, mga kapatid, yung blessing na yan, Amen. Hindi, meron. Sige, ulit. what happened? Wala lang. Nagpa-fluctuate lang. Hindi. Tuloy. Okay. Nung panahon na yon, napaka-importante nung pronouncement of blessing sa mga anak. Kasi alam nyo, nabasa rin naman natin yan, nagiging totoo sa buhay nung mga anak nila yung pronouncement nung tatay nila. At kung mapapansin ninyo, ang ipinapangalan ng mga tatay sa anak nila ay may kinalaman sa magiging buhay nila. Speaking of bless, sabi mo si Bless ni Jill, alam niyo ba na hindi alam ni Jill na si Bless ay nag-exam for scholarship Oh? at nakakuha siya. Tapos, sa dinami-dami nung exam for scholarship, pang 9 pa siya out of 300 or 500. Oo. So, nung panahon na yun, pag sinabi mo, itong anak ko si Bless, nangyayari yung pangalan niya sa kanya. Ang ibig sabihin kasi ng Eulohio or bless, you speak well of. Of. So, ang mga tatay, kaya pala patriarchs eh. Yes. Ang mga tatay, they are supposed to be not only the breadwinner of the family, they are also supposed to be, the priest and the pastor of the family. Spiritual father. Kasi, napaka-importante ng pronouncement of blessing kasi you can bless your child or curse them. Oo nga. Na nagkakaroon ng effect sa magiging future na buhay nila. Sadly to say, mas maraming sisters o mga kababaihan na ang nasa gawain. Yes. Tapos yung mga tatay, in reality, nadadala naman by God's grace, nakikita sa mga sisters ang si Kristo at sa gayong paraan, sila rin ay nalalapit kay Kristo. Pero nung unang panahon, mga kalalakihan talaga. Oo. So, So, malaking part ang pronouncement of blessing ng tatay kasi it is by faith that we set our children's future. Kasi, marami ngayong mga tatay, ganito. Gusto nila yung anak nila, lalaking-lalaki. Hindi ba? Kasi daw, nauuso na ngayon, para ngayon daw, yung mga babae, ang hinahanap, yung kulot ang buhok, at saka may mga senyorita hands na mga lalaki. Ngayon, Ngayon, sabi gusto nila yung malinis. Hindi, oo, gayon. Ayaw nila ng brusko. Oo, pero... Parang yan ang gusto ni yung asawa ni Isaac. Kasi gusto ni Isaac
Hindi, si Jacob ang may gusto nun. Si Jacob ba? Oo, kasi pabor niya si Iso eh. Kasi, No, si Jacob tsaka si Esau magkapatid, twin. oo nga. Ano So ba ang yung tatay nila si Isaac. Isaac. Ang nanay nila, si Rebecca. si Rebecca, gusto si Jacob homeboy. Oo. Okay. Tapos, si Isaac ang gusto niya si Jacob. Hunter. Oo. Ngayon, ang mga tatay, ganun ngayon. Sabi, wag kang ano-ano dyan. Kailangan yung anak mo, ganyan. Tapos, sa kagustuhan nila na maging lalaki yung anak nila, ipinapasok nila sa mga sports, di ba? Sa mga rugged mga games, yung mga ganyan. Kasi gusto nila maging manly daw. Parang Muay Thai. Oo, parang... MMK? Ano tawag doon? MMA, hindi MMK. Motik na ako magkamali. Kasi yung MMK, parang drama no? Okay. Kaya nauhubog yung mga bata sa luha at sakit. Oo. Okay, Ngayon, sabi ngayon ng mga tatay, hindi ka po pwedeng lumaki ng lalamya-lamya. Kaya kailangan ganito. Wala pong problema doon. But sometimes, mga kapatid, ang nangyayari, nasa-sacrifice po natin yung dapat na unang-unang itinuturo natin sa mga anak natin, nasa-sacrifice siya, which is yung spirituality. Ayun. Ang nangyayari, na-focus tayo, ito magaling tong anak ko sa ganito. Ginugugulan natin ng panahon, ng pera, ng oras, para maging bihasa siya doon sa gusto nating maging siya. At kadalasan, yung frustration ng tatay, yun ang pilit na ipinapagawa doon sa mga anak, hindi ba? Nakalimutan po natin na ang number one na magdadala ng tagumpay sa inyong anak at magpapatatag sa inyong anak para sa kanyang hinaharap ay yung spirituality niya. Sa Deuteronomy 6 yun di ba? Nire-remind na love the Lord your God. Ilagay sa forehead yung salita ng Diyos. Yun yung nasa kamay, nasa trangkahan, ituturo sa kanila. Oo. Kasi kapag mas binusog natin ng anak natin ng mga bagay na pa-advance sa kanila in terms of sa physical nila, sa isipan nila, pero iniiwan natin yung spirituality. Is there anything wrong about it? Saan? Doon sa sineshare natin na... Walang mali doon. Pero first and foremost, ang pag-ukulan po natin ng panahon na maukilkil sa mga anak natin ay mauna yung spirituality. Kasi pag walang spirituality, marami ngayong successful, pero sabi nila parang may kulang. Kasi nakalimutan yung number one. Spiritual life. Spirituality po ang number one. Kaya kung meron po kayong gustong i-develop sa mga bata pa ngayon na anak po ninyo mga kapatid, yung spirituality. Because yung spirituality nila will carry them or will parang yun ang magdadala sa kanila hanggang sa magandang, yung sinasabi niyo pong magandang hinaharap para sa mga anak po ninyo, unahin po ninyo yung spirituality. Kasi kapag pinuno natin sa ibang bagay, naiwan yung spirituality, in effect, ay mga kapatid, you are putting your children in a curse mode instead of blessing mode. Kasi, pagdating ng araw, tay, ba't kasi hindi mo tinuro sa akin yung tungkol sa Panginoon? Ganyan. Sasabihin niya sa iyo yan pagdating ng panahon. At napatunayan po natin na mawala ng lahat sa iyo, basta nandyan ang Diyos, kumpleto ka pa rin. Pero kapag halimbawa, basketball star ka, superstar ka, nagka-injury ka, wala na. Tapos na yung ilang taon na career na wala pong masama doon ang sinasabi ko. Pero, wag po at the expense of their spirituality. Alam mo, nagpapasalamat din, halimbawa ako, no? Sa nakikita ko ngayon, maraming mga athletes na kapag nabigyan sila ng mga award o gantimpala, nagpapasalamat sila kay Jesus Christ. Meron na. So, ibig sabihin, na-introduce ng mga magulang ang salita ng Diyos doon sa mga athletes na yon.
Oo. Parang naalala mo ba yung kay Jesus Christ? Ha? Kung di ako nagkakamali, Luke 2:52 ba yan? Tignan natin. Sige. Okay. Tama ba mga kapatid? Ayan, basahin mo, Bed. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So, nandito na yung physical, nandito na yung intellectual, at nandito yung spiritual life. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Miss Eve kay Kuya Nanding. Ano ba yung sabi ni Miss Eve kay Queen Nandeng? Kasi, yung sa immunity ni Kuya Nanding, 1 na lang siya. Kasi 1 to 100 ang, di ba Yung merong, numbers, di ba? merong blood chem, sa kanya naman, saliva tsaka urine. So sabi niya, 1. 1. Sa akin, 9. 9, tapos Kay naging Jam, 33. 4. 6. Oo. Ako, 76. Oo, si Ima, 60 plus. Oo. So, sabi sa kanya, Kuya, sabi niya, I am surprised at you. You're still functioning. Oo. Yes. Sabi niya, you must have done something good. Yun. Sabi niya, alam mo ba, sabi sa kanya, ang conclusion ko, yung spirituality mo na lang ang nagkikerry sa'yo, kaya okay ka Tama. pang hanggang ngayon. Kaya nga, di ba, dun laging sinasabi sa sulat ni San Pablo, and the God of peace, pwede nating i-pray to, pass on sa mga Oo. generation. And the God of peace, sanctify you wholly, body, soul, and spirit, until the coming of our Lord Jesus Christ. So, pag-pray, parang katulad din nung may prayer si Haring David sa Psalms, naalala mo ba yun? Hindi masyado. Sa 35:27, pwede nating, sabi mo kasi, yung tatlo, pinas on ang faith. Yung faith natin ang mag-overcome sa standards of this world. Alam naman natin sa 1 John 2:15-17, pag minahal mo ang mundo, hindi mo minamahal ang ating Ama sa Langit, di ba? So pwede natin ipag-pray to sa ating pass on, yung pagbe-bless. Let the Lord, yes, 35-27. Tama ba ako? Psalm 35:27. Yes. Oo, yung mga anak. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Yun. Para bagang pag-pray mo ngayon, sasabihin mo, my children will serve God all the days of their lives. And they will honor the word and be blessed all the days of their lives. No harm will come, my children. Only spiritual blessings or blessings will come upon my children. Oo. Oh, blessings are being sent to my descendants, to my apo, every day. Parang kaya pala Oo. tayo, di ba? Napaka-importante talaga nun. Sabi ko lagi, hindi ko man napapansin, Lord, salamat po sa bubong. Lord, salamat po sa kitchen. Di ba? Lord, salamat po sa kalakasan. Dapat i-bless natin yung mga angkan, ano? Amen. So, ganun po ka-importante yung spirituality. Isa pang sabi niya, lagi nating sinasabi, oy, mataas ang ano ko, oy, magandang ganyan, oy, ganyan, mayroon ako. Alam mo, gawin mo lang diet and exercise. Sabi niya, no, may nakakalimutan kayong isa.
kahit mag-diet kayo at mag-exercise, kung yung spirituality nyo mahina, wala rin yun. Kaya number 1 talaga sa kanya yung spirituality. Oo. Meron ngang isang nagsabi, Beb, sabi niya, I would rather my kids have no worldly talents at all. Sabi niya, and love Jesus and be obedient to Him than to be a superstar athlete and either die unsaved or almost as bad, be a carnal Christian. Hindi masama yung mga pangarap natin sa mga anak natin. Pero kung ang anak mo maging superstar man, pero hindi naman marunong daw sumunod sa Panginoon, sabi niya, wala din. Oh, alam mo yesterday, dun sa, meron kasing 3 teenager kahapon, dun sa greeters. 3? Kasi nakiki-CSM yung nasa Ba't kayo gitna. nahuling ba't nahuling umitsmile? Nakiki-CSM pa si nasa Yun gitna. daw ang pagkakaiba ng comedian tsaka humorist. Yung humorist daw, maririnig mo muna yung sinabi, hindi ka kagad mangingiti. Yung bigla kang ngumiti, comedian daw yun. Yung humorist, nasabi na, tapos biglang maiisip mo, saka ka natatawa. Di ba? Sabi ko, yung narinig niyo yung kahapon, yung 3 CSM, di ba, nag-isip-isip sila. Binigyan ko ng mga 5 seconds o 7 seconds. Pero kung wala ka ring humor, hindi mo na rin, wala ka dead, makalag. Ay, hindi siguro nakita ka kahapon. Gusto mong i-share ko? Ay, hindi na. Hindi, lesson din to, karuktong doon. Kasi sabi nung isang anak ng worker, sa workplace niya, nag-confide yung isang ka-worker niya na walang ano-ano, sinabi na nagsusuicide pala siya. Ha? Grabe. Tapos nagtaka yung ating anak, apo dito, na mayroong ganun palang kalagayan doon sa kanyang trabaho na yung ka-work niya magsusuicide. Ba't sinabi sa kanya? So ang nangyari, pinayuhan niya ng salita ng Diyos kasi yung bata lumaking may salita ng Diyos. Nagiging sila, 2 Corinthians 2:14. Ayun. Nagiging 2 Corinthians 2:14 ang mga bata na merong kinalakihan na salita ng Diyos. Ayan. Ano ba gusto mong basahin ko yung 2:14? Ito, wag na muna. Baka mawala yung train of thought natin. Ha? O, basahin ko na. O, ito. Ito. Now, thanks be to God who always leads us in a triumph in Christ. And through us, diffuse means spread, the fragrance, sweet-smelling, the fragrance of His knowledge in every place. Sa workplace, yung mga bata na merong nataniman ng salita ng Diyos, lumaking may salita ng Diyos, mapapagtagumpayan yung mga takbuhan sa mundo na magpapakamatay. Ibig sabihin ng grabe yun, grabe. So, sabi nung bata, nakakapagbigay siya ng counsel ng Word of God kahit bata pa siya para nakakatulong sa mga kinapapaligiran natin. Amen. Kahapon yun. Hindi. Tsaka kahapon, ang dami kong lesson learned. Tsaka realization. Marami palang alipin. Pero hindi naging alipin ng katwiran ng Diyos. Amen. Ikaw na. Hindi ko natutuloy. Yung nasabi ko lang yung mga pagpapala sa faith. Amen. Tuloy na. Bibitawan ko na to. Okay.
Tuloy natin, mga kapatid. Kahapon, sabi ko, i-discuss na lang sila collectively. Kasi meron naman silang common denominator, yung 3 boys of Abraham. Kaso, nung pinag-aralan ko isa-isa, di pala pwede. Kasi, si Abel, worship by faith. Si Enoch, walk by faith. Si Noah, work by faith. Si Abraham, wandered by faith. Diba? May nakalimutan ba tayo? Wala? Hindi. Sa mga nakuha na natin. Diba? Tapos, si Isaac naman, ano yung kay Isaac? Okay, pag-aralan muna natin si Isaac. Mamaya malalaman ninyo. Itong tatlo na to, si Jacob, si Isaac, willed by faith. Si Jacob, wrestled by faith. Si Joseph, waited by faith. Oo, unahin natin si Isaac, mga kapatid. Oo. So, unahin natin si Isaac. Kasi sabi sa verse 20, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. Alam naman po natin kung ano po ang kwento nung kay Isaac, di ba? Ang anak niya, si Jacob at saka si Esau. Ang panganay, si Esau. Sabi ko sa inyo kanina, napaka-importante ng pronouncement of blessing ng tatay. Supposed to be ang makakakuha nun si Esau. Hindi dahil siya ang panganay by tradisyon. Siya ang panganay, siya dapat. Kaso, ang kalooban ng Diyos bypassed any tradition. Hindi yun tinanggap at hindi matanggap ni Isaac. Kasi nga, fini-favor niya si Esau. Kasi mas manly ito. Si Jacob, makananay. Kasama sa kusina. Diba? Ano siya? Homebody. Oo. Kasi hunter itong si Esau eh. Ang nangyari, mga kapatid, ito ang isa, alam niyo, napakaraming anggulo ng kwento nila. Ha? Anggulo talaga. Hindi, marami kang matututunan. Hindi lamang dun sa faith dito ni Isaac. Kasi, sa part ni Rebecca, alam niya sinabi na ng Diyos sa Genesis 25:23, the older will serve the younger. Kaya gano'n na lang ang pagpupursige ni Rebecca. Nakalimutan ni Rebecca na hindi niya, just like Sarah, nakalimutan niya na the Lord's will is always carried out at hindi niya kailangan ng tulong ng kahit sino. Kahit naman nila hindi i-trick si Isaac, mangyayari pa rin naman yung kalooban ng Diyos eh. Kaya lang, tinulungan, parehas ni Sarah, tinulungan nila si Lord para masunod yung kalooban din naman ng Diyos. So ang lesson sa atin dito, pag kalooban ng Diyos, di niya kailangan ng tulong mo. Hindi niya kailangan ng tulong natin, hayaan natin, let God be God. Oo, kailangan ka lang sumunod at panoorin mo kung papaano gawin ng Diyos ang kanyang plano. So, ganun pa man, yung trickery na nangyari doon, nasunod pa rin ang kalooban ng Diyos, hindi dahil sa dinaya nila. Okay? Hindi po yun dahil sa dinaya, mga kapatid. So, ang nangyari, nabigay yung blessing kay Jacob, na siya namang kalooban ng Diyos. At sinabi na nung una pa. Alam nyo, pagdating dun sa pumasok yung si Esau. Sabi niya, sino yung binless ko? Pag binasa niyo po, sabi doon, Isaac trembled.
Hindi naman sinabi doon na Isaac got angry and trembled. Hindi. Isaac trembled. Alam niyo ba kung ba't siya nanginig? Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa galit na niloko siya. Hindi. Nanginig siya kasi napatunayan niya na kahit ano pang, kung gusto niyang sundin yung kalooban niya, kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Kaya nanginig siya eh. Kasi ang gusto ko talagang i-bless si Iso. Sino yung binless ko? Si Jacob pa rin. Nanginig siya kasi napatunayan niya na kahit anong gawin ng tao, kahit na gusto pa ng tao, ito, ilagay natin, dapat dito yung blessing. Kahit anong gawin ng tao, kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Nakakanginig talaga yun, mga kapatid. Kasi para bang, siguro yung nginig niya may kasamang takot, yung guilt, dahil iba ang gusto niya eh. Ang gusto niyang sundin, kung ano yung gusto niya, pero nasunod pa rin ang kalooban ng Diyos. Tapos kaya siya sobra yung dami ng matututunan mo dito. Kaya niya pinapaboran si Iso actually dahil nga mas manly itong anak niya na to. Siya yung lahat pinapangarap ng bawat tatay. Ang mga tatay, lalo na yung mga tatay sa mundo, pinapangarap nila yung lalaking anak nila, lalaking lalaki. Macho-macho. Kaya nga, yung kalakaran sa mundo na hindi maganda, dadali ng anak nila maski sa mga lugar na para maging lalaki daw. Hindi ba? Kung ano-ano yung ginagawa nila. So, hindi nawala yung ganong orientation kay Isaac. Kaya pinapaboran niya talaga si Iso. So ano pang makikita mo doon? Alam niyo kung bakit sinabi dito that Isaac willed by faith? Kung mapapansin po ninyo, ang kanyang ini-ensure talaga rito ay masunod yung tradisyon nung unang panahon na pina-follow ng lahat. Oh yes, oo. Pero natutunan niya dito na ang Diyos ay hindi sumusunod sa tradisyon ng tao para masunod lamang ang kalooban niya. Actually, nilalampasan niya lahat yun. Sovereign kasi siya. And hindi siya kumikilos kagaya ng pagkilos ng tao. Malayong malayo ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin. Kaya nga minsan nagugulat tayo at minsan din nalilihis tayo kasi ito yung tamang tamang proseso, Lord eh. Maski sa mga proseso, hindi mo pa pwedeng ikahon ng Diyos. Kinakahon kasi natin lagi. Yes. So, yun yung faith part on the part of Isaac, yun yung faith part doon mga kapatid. Kaya he trembled violently kasi na-realize niya na kahit na tinrik pa siya, hindi siya nagalit, niloko na kasi siya eh. Para bang, ba't niyo ko niloko magnanay? Pwede niyang bawiin yon sa galit niya. Pero hindi niya binawi. Hindi rin siya nagalit. He just trembled violently dahil nga nalaman niya, na-realize niya na yung will ng Diyos ang nasunod at na-realize din niya na ang will pala ng Diyos ay hindi yung will niya. Ang kagustuhan niya, hindi pala yun ang gusto ng Diyos. So, kung tutuusin, parang itong tinatawag na light bulb moment, biglang may liwanag na aha moment, oo. Light bulb moment sa buhay po, sa pananampalataya ni Isaac. Although he acted on faith sa karamihan sa mga panahon sa buhay niya, at meron ding mga times talaga kadalasan, pinapabayaan ni Isaac na ang Diyos ay maging Diyos sa mga pagpapasya niya sa buhay. Kaya lang, dito sa instance na to, he acted according to his will. At dun siya napahiya. Na-realize niya yun, bebe. Bumawi siya, mga kapatid. Ay, hindi pa naman. Ay, matutuwa kayo. O wala akong mic, ha?
Sige, mag-mic ka na. Okay lang. Gusto mo bang may i-share ako Oh, konti? sige, mag-share ka. Nung unang panahon, tagal na, hindi man ako nasoong dito, pero nalalaman ko at nababalitaan ko. Yung mga tatay, yung mga anak nila, tuturuang uminom para maging ganito, tsaka tuturuang mabinyagan. Ayun, isasama dun sa mga Oo, binyagan. tama. Alam Kaya, nyo na kung ano yung alam, binyaga na binyaga, yun. Kaya yun yung mga gusto ng mga tatay noon na nakita ko. Pero ngayon kapag naki-Lord ka na, pine-preserve mo yung purity eh. So, yun lang, nasabi ko lang na nung kinakalakihan ko, gusto kasi maging barako, manly, kaya isasama sa mga pabibinyagan yung mga anak. Tapos, yun, kung ano-ano yung paggagawa na ginagawa ng tatay na makamundo para masanay ka sa takbuhan dito. Pag hindi, ibubuli-buli ka. So, yun ang mga minsan na ituturo na ang totoo pa nun, alam ko rin na papaturuan ng karate, ng judo, o hindi ko sinasabing masasama kasi para daw self-defense, para kapag nasa school ka na, pagka medyo lalamya-lamya ka, hindi ka marunong ng self-defense. Kaya nung panahon namin, halos lahat talaga nakikita ko, tinuturuan ng karate, tsaka judo. Boxing, hindi pa masyado nun, basta ang sikat nun, karate. Kasi sa karate naman, ang sinasabi ng mga nagtuturo doon, self-defense. Kasi hindi mo gagamitin to para manakit. Ayun. Oo. So, yun yung mga kinakalakihan na pag tinignan natin, yun, maging yun. Tapos tsaka noon naman, yung mga nanay, maganda naman tinuturuan nilang marunong magluto, marunong magsulse, di ba? Yung mga babae, marunong magwalis, di ba? Tama ba? Nung mga nakikita ko, yung mga babae, tinetrain silang maging ilaw ng tahanan. Ngayon ata hindi na, di ba? Oo. Kaya nagkagulo-gulo na ang mga bata ngayon, hindi malaman kung siya ay lalaki o babae o kung ano paman. Dahil din sa takbuhan ng mundo na binobombard tayo ng media, na tayo naman pinapatronize natin, ayan ang nangyayari. Pero ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Alam nyo mga kapatid, hindi madali yun kay Isaac. Kasi plinano niya na yung buhay ni Esau eh. Nakita niya na yung future, kaya nga gusto niyang ibigay yung blessing sa panganay niya eh. Parehas din niya ng mga ibang mga magulang. Meron na tayong mga pinaplano sa mga anak natin. Nakikita na nga natin maliit pa kung ano ang magiging yung anak. Pero nakakalimutan natin, ano ba ang plano kaya ng Diyos para sa anak ko? Kaya minsan, yung kahapon ni Connie, natuwa ako kahapon. Sabi niya, nag-serve ako kay Lord. Ito yung plano sa akin ng Diyos, kaya wala akong pinagsisihan. Sabi niya ngayon yung anak ko, ano kaya ang magiging damdamin ko kapag sinabi naman ni Lord na, yung anak mo, magsiserve din sa akin full-time. Tapos ang sabi pa niya, susunod yun sigurado ko. Pag may word yun, susunod yun. Pero ako kaya, ano kaya? Alam niyo kung ba't nakakapag-uwi ka ng gano'n ng mga magulang? Kasi nga, meron na tayong vision na sinet sa atin para sa mga anak natin. Halimbawa, ang anak mo magaling sa math. Sabihin ko, magaling siguro to. Dapat dito sa anak kong to, engineer. Accountant, engineer, di ba? Lahat ng mga magaganda. So, dahil may vision ka para sa anak mo, lahat ng gagawin mo para sa anak mo, papunta dun sa goal na yon, sa vision na yon. Kaya minsan, pag tinawag ka na mag full-time yung anak mo, di ba ang tatay ko,
Kasi ang vision ng tatay ko sa akin, makakatapos ako, mag-aaralin ko yung mga kapatid ko. Yun lang ang nakikita niya. Kaya nung sinabi ni Lord na magpo-full time ako, sabi ng tatay ko, hindi kita pinag-aral at pinagtapos at ginapang ng ganyan para ka lamang mag-preach dyan. Bakit ganun ang nasabi ng tatay ko? Kasi iba yung ano niya yung vision niya na gagawin ko. Kasi nga po, nakakalimutan po natin na maski ang mga anak natin ay hindi atin. Ito po ay sa Diyos. Yan po'y pinapaalaga ng Diyos sa atin para pagdating ng time na kailangan ng gampanan nila ang plano ng Diyos, freely you give them back to God. A. Oh, yan na. Hindi, yung ano lang. Tama. Siguro may nakaabang tayong other mic. Marami naman tayong mic na may battery. Para pag nawalan, palit lang na ganun. Oo nga, may naka-assign na nag-charge eh. Di kayo naka-charge. Okay. So, saan na tayo? Nawala yung vision ko. Yung plano ng Ama. Pilit nating sinusunod. Pero dito, alam nyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, mahirap yon kasi meron ka ng nakikita, meron ka ng pinlano para sa anak mo. Pero instead of reversing the blessing, sabi niya kay Iso, nabigay ko na eh. Nabigay ko na. Hindi niya na binawi. Yung time na sinabi niyang nabigay ko na, yun na yung pag-acknowledge niya na kailangan kong sundin kung ano yung kalooban ng Pero Diyos. sabi nung anak, baka meron pa. Meron pa rin naman. Ayun. Diba? Meron pa rin naman na ano natira rin, para sa kanya. Umamot pa rin, ano. Ang galing din ni, So, nung, di ba, umamot. Baka Oo nga. meron pa rin. Pinakita ni Isaac dito, mga kapatid, na ang mga tao na may pananampalataya, kahit napakahirap nung sitwasyon niya, susunod siya dun sa kalooban ng Diyos kahit mahirap sa kanya because of the faith. That is why Isaac willed by faith ang kanya. Hindi madali yun kasi tatay siya eh. Tapos, yun ang gusto niya para sa anak niya. Pero, nung sinabi niya, nabigay ko na anak, para bang pasensya ka na. Kulang na lang sabihin ni Isaac, pasensya ka na. Ang totoo niya na kung may kasalanan eh. Pinagpipilitan ko kasi kung ano yung gusto ko eh. Ano Kesa kaya sa gusto yung, ni Lord eh. Ano kaya yung, ako lang naman, ano kaya yung naging damdamin ni Iso, no? Kasi sa kanya, alam niyo magaling din naman. Alam ni Iso yon. Alam ni Iso na kapag ka nabigay na yung blessing doon sa panganay, dapat. Kaso nga hindi nabigay sa kanya. Alam niya na kapag ka naibigay na yung blessing, hindi na pwedeng bawiin. Kaya sabi niya, baka may natitira ka pa. At alam din niya kung gaano ka-importante ang pronouncement of blessing ng tatay. Kaya kahit na hindi na lang yung blessing na dapat para sa akin, baka may natitira ka pa diyang pronouncement of blessing sa akin. At kahit amot na lang. Meron pa rin naman. So people of faith yield to the will of God even when it is difficult to do. Nag-yield ka. Kasi alam nyo, there will be times sa buhay po natin na talagang sasabihin natin sa Panginoon, Lord, akala ko, alam ko, hindi pala. May mga ganong instances po na darating sa buhay natin, nahihingi ka ng direksyon kay Lord kasi ipapakita niya sa'yo na akala ko ito na yun. Akala ko tama na tong daan ko. Akala ko tama na yung ginagawa ko. Hindi pa pala. So dumating yun kay Isaac. Yung para bang, sorry Lord, akala ko ito na yung tama. Akala ko ito yung kalooban mo. Hindi pala. Hindi ko pala nakikita yung future pero ikaw kita mo. So, ang pinakamaganda lang doon, papayag ka na isupersede ng Diyos
yung mga plano mo. Doon tayo nagkakagulo minsan. Dahil, naano na tayo, ano yun, meron ka ng, parang nakita mo na kung ano yung mangyayari. May mindset ka na. Thank you, kuya. May mindset ka na. May mga tao hindi pumapayag na isupersede ni Lord yung plano nila. Ipipilit at ipipilit pa rin. Kaya marami sa atin napapahamak. Kasi sinabi na ng Diyos, hindi yan, hindi yan. Lord, hindi, nagawa ko na eh. I-bless mo na lang siya kasi nagawa ko na eh. Ready na lahat eh, okay na lahat. I-bless mo na lang yan para wag na natin baguhin. Pag hindi tayo pumapayag, pag hindi tayo pumayag na isupersede ng Diyos, ang lahat ng ginawa natin para masunod ang kalooban, kadalasan napapahamak tayo. At ang nakukuha natin, hindi yung para sa atin. Alam nyo, ang damit, pag hindi sukat sa'yo, hindi mo rin siya mapapakinabangan. Pangit ang dating sa'yo. Pag maluwag siya, mukha kang may sakit. Kapag ka masikip naman siya, mukha kang suman, di ba? So, kahit saan ka pumunta, pag hindi siya tailored sa'yo, hindi siya magandang tignan. Oo. Hindi siya magandang tignan. Ganyan ang mga plano natin na ginagawa sa buhay natin at buhay ng mga anak natin na pagka dumating na ang kalooban ng Diyos, anak, hindi yan. Ang anak mo itinilag ko para mag full-time. Lord, alam mo ba na ginapang ko yan? Uy, ang galing mo, ikaw ang naggapang sa anak mo. Para makapagtapos, para maiahon kami sa kahirapan. So, yung anak mo pala ang mag-aahon sa'yo sa kahirapan, hindi ang Diyos. Di ba? So, meron tayong mga ganon na ayaw na nating pabago. Basta, eto na yan. Eto na yan. Kaya minsan, pag nag-full-time yung mga anak, full-time ka lang? Mag-full-time ka lang? Pinag-aral kita sa magandang ano? Kaya minsan, anak, ang laki ng sweldo mo, mag-full-time ka lang. Sayang naman ang trabaho mo. Alam nyo, nung ang mga... Nagagalaw lang doon. Ito uli. Nagagalaw. Ito na uli. Ibang mic na yun. Meron lang nagagalaw. So, ang dami nating ano? Nawawala tuloy ako. Oo. Ano ba yung sinasabi ko? Sayang ang sweldo mo. Kaya kapag yung mga magulang, alam nyo, aminin natin ito. Mga kapatid, aminin natin ito. Kahit tayo mga Kristiyano, tas lagi nating pinoprofess na walang buhay na kasing saya. Ang buhay na naglilingkod kay Lord. Pero pagka anak mo na ang sinabing mag full-time na, teka, ang dami ng worker eh. Tama na yun. Huwag na nating dagdagan ng mga worker. Bakit kaya tayo nakakapagsalita ng ganun? Kahapon dun sa tatlong CSM, sabi nung isang CSM, yung kanyang anak gagraduate na, yung kanyang anak ganito. Pag inisip daw niya, paano nangyari ito na si Lord ang kumilos? Sabi niya kahapon. So, nakatapos yung mga anak. Meron pa nga nag-share sa akin. Siyempre, sa reality, yung future, nawo-worry naman natin. Sa future. Yung past, nare-regret natin. So, madaling sabihin yung awitin na, my future Is in your is hands. in your hands, Lord. My future. Sila merong aksyon. Kasi pagka yung faith mo nasa isip lang, minsan nasa puso, pero sila may act. Yung act of faith. Yun. Yun ang maganda doon na by God's grace. Tapos sabi sa akin nung nakasakay ko mag-asawa, gagraduate na yung kanyang anak. So magka-college na. So iniisip nila, parang naglilingkod lang naman sila. Something like that. Tutuloy ka, gusto mo? Sige. Yung kukunin niya, nursing. Ang isang matrikula,
kulang-kulang mga 75, ganon. So, ang milagro, mayroong magbabayad. May kinausap si Lord. Ayun. Kaya, sabi niya, hindi mo talaga kayang arukin ng kalooban ng Panginoon Diyos. Isip ako ng isip kung paano ko sabi rin nung kahapon, nag-apply siya sa State University. Walang bayad din. Pinatalino yung Luke 2:52. Thank you Lord. Thank you Lord. Kaya minsan pag nakakakita ako ng ako lang naman, maraming, alam mo, nandun sa mga international school, ay, thank you Lord. Tapos meron naman, hindi nakapag-aral. So, parang maiisip mo lang. Kaya salamat na lamang sa ating gobyerno ngayon, maraming state universities. At alam ko, sa pagdating ng panahon, magiging libre na rin ang edukasyon sa Pilipinas. Siyempre, kasi naging komersyalismo na ang education. So, babago naman, Amen. Naano ko lang yung act of faith na itong ating mga forefathers, they obeyed. Kasi merong covenant ang Panginoon Diyos sa Genesis 17 verse 7, yung everlasting covenant niya. At ang maganda rito, yung kanyang covenant nandun sa Genesis 12, 1-3. At ang pinakamainam dito na hindi minsan natin yung graceful acceptance with gratitude, yung Galatians 3:29. So kasama tayo doon sa everlasting covenant ng Panginoon Diyos na siya ang mangangalaga sa atin, Genesis 17:7. Pagkatapos, we focus our eyes on the things above, not on the things that are seen, but andun tayo sa living by faith, not by sight, and the great blessing that awaits us. At yan ay sabi ko nga yung graceful acceptance with gratitude. Nandun tayo, hindi man tayo Hudyo, tayo'y Pilipino. Sa Galatians 3:29, kasama tayo sa mana ni Abraham kasi nakikristo tayo. Amen. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord. So, wag po tayong gumawa ng perfect plan kasi walang perfect na plan para sa plano ng Diyos sa buhay natin. Para kapag dumating yung time na sinabi ni Lord, eto ang gawin mo, hindi ka resistant. Kasi ready ka. Alam niyo yun, wala pong masamang magplano. Pero along with that plan, kailangan may plano ka rin na anytime pwedeng sirain ng Diyos yung plano mo para masunod yung plano niya sa buhay mo. Kasi pag sinabi mong, kung tutuusin, alam niyo, si Jesus, nung nag-pray siya sa Gethsemane, sabi rin naman niya oo baka naman pwede. Kasi hindi naman talaga ganun kadali. Baka naman pwede. Pero agad din naman niyang sinabi na have your way, Lord. And telling God na have your way, Lord, is an expression of faith. Kasi willing ka na kahit na guluhin ng Diyos yung plano mo, kahit na hindi mo nakikita kung ano ang kahihinatnan nung pinapagawa niya sa'yo, pag sinabi mong have your way, Lord, yun, expression of faith yun. At doon na nailagay ang dahilan kung ba't nailagay si Isaac sa Hall of Faith. Ganun siya. Have your way, Lord. Kahit meron ako, okay lang, sige sirain mo. At sumunod siya. Hindi siya nag-refuse na hindi mo po pwedeng baguhin yung plano ko. So, yielding po para sa karamihan sa atin is not easy. Kasi marami ring mga children of God who are strong-willed.
Marami, kahit na sinabi mong, I am a child of God. Meron ding strong-willed na children of God. Minsan, akala natin fully surrendered tayo. Until dumating yung time na, eto gawin mo. Ha? Di ba? Pero akala mo, fully surrendered ka, pero hindi pala, mga kapatid. Kapag ka inintroduce na ng Diyos ang plano niya sa buhay natin, doon mo lamang malalaman kapag ka nagkaroon ng, if your plan is in conflict with God's plan, alin ang susundin mo? Will you still follow yours or yung plano na ng Diyos sa buhay mo? Kasi napaka-imposible po to express faith in God without accepting His will in our lives. Ulitin natin ha. It is impossible to express faith in God without accepting His will for our lives. Mahirap. Lagi natin sinasabi, yes Lord, your will be done. Pero pag sinabi niya, sige anak, talaga ha? O ito yung will ko sa iyo. Talaga bang your will be done? Okay? Sa alam niyo, may warning na ibinigay dito sa Isaiah 45 verse 9. Sabi, woe to those who quarrel with their master. Oo nga, those who are nothing but, ano kaya yung potsherds, no? Among the potsherds on the ground. Sa ibang version, ano kaya yan? Tignan Isaiah natin. 45:9. 45:9. Sige, unahan tayo. Isaiah 45:9. Sa ibang version, Pat pala. Kasi sabi niya sa Good News, does a clay pot dare argue with its maker? A pot is like all the others. So yung potsherds ay pot din pala. So woe, sabi niya, to those who argue with his master. Siya yung maker, tas tayong pot. Oo. Tayo, may kanta dyan yung vessel. Tayo yung You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ayan. Oo. So mga kapatid, do we really trust God to be the potter sa buhay po natin? Malalaman po natin yan kapag nga ginugulo na ng Diyos ang plano mo dahil gusto niya nang sundin mo ang plano niya sa buhay mo. Mga kapatid, we cannot fight with God about His plan and walk by faith at the same time. Oh, yung Word of God, Hindi meron pwede. tayong yung Word fulfilled in our lives. Obedience that leads to holiness, and the root is righteousness, having a right relationship with God by accepting our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. And they have a heavenly hope. Oo. Yung patriarchs, nasa 11:13 yan. Yung heavenly hope. Pero, kasi they all died, pero meron silang confident hope. They passed on the baton or pass on the faith sa kanilang mga angkan. Kasi lahat sila, sabi ron, they all died in faith sa 11:13. Not having received the promise. Kasi future pa yun eh. Tayo ngayon, kita na natin 2,000 years ago, nasulat ni San Pablo, Galatians 3:29, yung multitudes, yung mga inapo ni Abraham, grains of sand, stars in the sky, ganun karami. Ilan na Kristiyano ngayon sa buong mundo? Oh, the promise fulfilled. At tayo ngayon na nakakatanggap ng pangakong iyon. Kasi meron silang heavenly hope. They all died in faith. They all died in faith. Yung ating mga naunang mga manggagawa, eto na tayo ngayon. They all died in faith, and now, the pinaka-latest nga, meron tayong nabiling fellowship place para may pagtitipunan ng mga tao
they not having received the promise but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. So meron silang heavenly hope. Amen. Thank you, Lord. Sige po, bati muna tayo sa lahat ng mga kabatiran natin ng birthday sa araw na to. Happy birthday kay Brother Alfred Cruz. Nasaan si Alfred? Taiwan. Ayan. Paiba-iba ng Happy birthday, Alfred. Sister Jamaica Marquez. Sister Alexis Aquino. Sister Shai Garcia. Happy birthday, Shai, and congratulations sa baby girl lang kanila eh. And Sister Lily Magpantay ng ating talisay. Happy anniversary din kay Brother Bong and Sister Abel Milanes. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Amen. Thank you, Lord. So mga kapatid, we will see you sa lahat ng mga covenant members. We'll see you on Saturday po. Active and inactive na covenant members. Kung pwede po, kailangan po natin sanang mag-confirm sa lahat ng mga pupunta kasi baka po mamaya magkulang tayo sa food. So, kung pwede pong masabi na po ninyo agad sa mga workers po ninyo, o i-message nyo po yung mga confirmed na pupunta para po mapaghandaan. Kasi hindi ho madali yung dumagsa tayo tapos walang food yung iba. So, mga kapatid mag-RSVP naman po lahat ng mga covenant. Active and inactive members are invited to come on Saturdays. So on Saturday, 1 p.m. onwards po. City Garden Grand Hotel sa Makati. Ang attire po natin ay smart casual. Parking daw? When you say smart casual, wala pong walang shorts, basta smart. Parang pan-Sunday lang. Pan-Sunday. Pwede, oo. So, yun po. At saka yung ating mga covenant dues, pwede na po nating isettle, mga kapatid. Ayan, okay? See you po. And Life in the Spirit seminar sa June 22, Saturday, 8 a.m. naman po sa ating worship center sa St. Joseph. Okay? Thank you, Lord. Okay. Bago tayo mag-last song, ayan. Maaari pong sa umagang ito, mga kapatid, meron tayong kailangang isettle na issue kay Lord. 'Di ba? Parang kagaya po ni Isaac, gumawa siya ng sarili niyang plano. Wala naman pong masama sa ginawa niya eh. Culturally, he was right. Sumusunod lang siya sa protocol. Pero, hindi kasi yun ang sinabi ng Diyos. So, yung decision niya was clouded by his feelings. Hindi ho po pwede na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pinaaandar natin ay yung emotion po natin. Hindi po yun sa feelings. Nakalimutan po niya that God is omniscient. Hindi pa ipinapanganak yung anak niya, may plano na ang Diyos na kailangan niyang sundin. Sa atin din po, mga kapatid, siguro ang isa-settle natin this morning kay Lord, yung trust issues natin sa Kanya.
we do not trust God enough na parang kagaya ni Rebecca, may trust issue rin siya kay Lord eh. Hindi niya pinagtiwalaan ng Diyos na kayang gawin ng Diyos yung plano niya kahit na walang tulong from her, pero gumawa pa rin siya ng paraan. Rebecca. So yung trust issue po natin, siguro kailangan nating isettle yan kay Lord para po masabi natin sa Panginoon na have it your way, Lord. At pag sinunod naman po natin yung kalooban ng Diyos, imagine kung si Jesus Christ hindi niya sinunod yung kalooban ni Lord at pinilit niya yun na hindi ko kakayanin yan, sobrang hirap niyan, nasan kaya po tayo ngayon? So, merong maganda kaya ginugulo ng Diyos ang plano natin minsan. Sunod lang tayo mga kapatid. Trust God. Magtiwala po tayo sa Kanya at hindi siya para sa kabutihan natin lagi eh. Kaya nga ang pinakahuli nating scripture, yung memorize po natin, nasabihin. Pero hindi natin siya memorize na gawin. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways, submit to Him, and He will make your path straight. Yan. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kanta dyan, di ba? Beb? Sige, kanta ka. Trust and obey. Trust and Sige, obey. kantahin natin yan. Amen. Hallelujah. Trust and obey. Trust and obey. Hindi pa tapos kasi yung intro niya. Sinusunod ko lang yung key. Sige. Sige. Adjustable naman ang boses natin dyan kay Lord. Amen. Amen. Ready. Trust and obey. Trust and obey. Do not worry of the troubles of the day. The Lord knows the number of your hair. The Lord knows even before you say trust and obey. Trust and obey. One more time. Trust and obey. Trust and obey. Do not worry of the troubles of the day. The Lord knows the number of your hair. The Lord knows even before you say trust and obey. Trust and obey. So mga kapatid, faith submits. Kaya yung kanta natin, trust and obey. It's either we trust or we don't. Amen. God bless you po para sa ating repeat new song of the week. Siya ang Diyos ng ating buhay, composed by Sister Joanne Vizcara. God bless you mga kapatid. Amen. Kung minsan may mga gabi hindi makatulog sa dami ng isipin. Kung minsan buong magdamag, puno ng bagabag ang puso't isipan. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating buhay. Kung minsan
Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating buhay. Mali sa kala mo, kaya mo ang lahat. Huwag mong kalimutan ang Diyos na lumalang. Siya ang daan, buhay at katotohanan. Nag-iisa siyang Diyos ng ating buhay. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos, siyang Diyos, siyang Diyos ng ating buhay. Second Timothy 2:2.